everyone, good morning. So ang topic natin ngayon, bakit maraming politicians ay corrupt? So meron tayong tinatawag na inherited corruption. At ito ay patungkol din sa verse natin na Romans 5:12. So when we say inherited corruption, it is also known as the original sin. So or original pollution refers to the sinful natures. We all pollution refers to the simple natures that we receive from Adam. So meron palang original pollution, diba? So ibig sabihin, umpisa pa lang, polluted na tayo. Polluted na yung heart natin. Marami kasing tao ang naniniwala na ipinanganak tayo na walang kasalanan. Pure. Pero, hindi yun yung tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible na umpisa pa lang, polluted na yung heart natin. Dahil dun sa inherited corruption na minana natin kay Adan. Kaya nga, yung verse natin, dito sinasabi na ang kasalanan ay pumasok dahil sa iisang tao, and that is Adam. So, umpisa pa lang, kaya tayo nakakagawa ng kasalanan dahil meron na tayong polluted heart, meron na tayong kasalanan na minana. Kumbaga, hindi tayo gumagawa ng kasalanan kasi dahil sa nakagawa tayo ng kasalanan. Gumagawa tayo ng kasalanan dahil yun yung sinful nature ng pagkatao natin. Umpisa pa lang na minana natin sa ating mga ninuno, at yun nga ay kay Adan. So we are totally lack of spirit, good before God. We are totally unable to do spiritual good apart from grace. Our thoughts, desires, and actions are naturally bent away from God. We are spiritually dead until God make us alive. So, kaya magtataka ka, no? Kasi bakit ganun yung tao? Okay naman, tas bigla makakagawa ng kasalanan. Yung pala kasi, yung true nature natin is makasalanan tayo talaga. Until Jesus Christ dumating dito para linisin yung puso natin, para itama yung buhay natin. Kapag si Kristo nasa buhay natin, lahat ng mga maling gawain maitatama. Kasi alam mo na may nakatingin sa iyo na in the end of judgment day, haharap ka sa Panginoon, at lahat ng gagawin mo ay talagang aayusin mo, pagbubutihin mo, kasi kapag si Kristo nasa puso mo. Now, about naman sa corruption, sa Pilipinas, bago ka masabi na corrupt ka na tao, is kailangan gawin mo muna bago ka makondemn na corrupted ka. Tama? Nagawa mo muna sa batas ng Pilipinas bago ka masabing corrupt politician ka, is nagawa mo munang magnakaw bago ka makondemn na corrupt ka. Pero sa Bible is umpisa pa lang corrupted na tayo bilang tao. That's why nakakagawa tayo ng mga ganitong kasalanan, kasi umpisa pa lang corrupted na yung heart natin, corrupted na yung isipan natin, kaya nakakagawa tayo ng kasalanan. So dito sa verse natin, yan, sabi dito sa verse natin, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death come to all people because of all sin.
So, pumasok yung kasalanan sa pamamagitan ni Adam. Kaya nagkaroon ng mga pagdurusa, kamatayan, paghihinagpis, because of the sin na namana natin kay Adam. Si Adan yung tinutukoy dito. Dahil pumasok ang kasalanan, pumasok din ang kamatayan. And death through sin. In this way, death came to all people because of all sin. Sa makatuwid, yung mga tao, corrupt muna sila sa puso. Kaya sila gumagawa ng kasalanan. The greatest problem of humanity by nature, sa kalikasan natin, kaibuturan ng ating puso, tayo ay makasalanan. At walang tao ang hindi nagkasala. At walang taong hindi alipin ng kasalanan. Lahat tayo alipin ng kasalanan. Pinanganak tayong alipin ng kasalanan. And that is the greatest problem of humanity. Pinagmumulan ng paghihirap at pagdudusa dito sa mundo. Isipin natin, pag walang corrupt leaders or politician, gaganda ang Pilipinas. Baka nagdudusa ang marami dahil corrupt ang mga leaders. Kaya pag nasolusyonan yung greatest problem ng humanity, magkakaroon ng magandang resulta dito sa mundo. Point number 2, the greatest solution to the problem is Christ. So, kung kanina ang greatest problem, ngayon the greatest solution is Christ. Nakita ng Diyos, hopeless ang mundo, walang kapag-asa, kaya yung Pilipinas or lahat ng nations, walang kapag-asa. That's why, sa pagmamahal ng Diyos, sinugo niya ang ating Panginoon sa Kristo, at si Kristo ang pag-asa ng mundo. Why? Si Kristo po ang babago sa puso ng mga tao. Yung corruption sa puso, diyan magsisimula yung pagbabago. Kaya si Jesus Christ, pag nasa puso mo, babaguhin ang iyong puso at magkakaroon ng kaayusan sa ginagawa mo. Kung ikaw ay padre de pamilya, nasa puso mo si Kristo, magiging maayos kang padre de pamilya. Kung ikaw ang nanay, estudyante, manggulang, businessman, si Kristo nasa puso mo, magiging maayos lahat ng iyong ginagawa. Gagawin mo lahat ng ginagawa mo para sa kapurihan ng Diyos. Kasi alam mo, nakikita ka ng Diyos at accountable ka Diyos. Kasi alam mo, haharap ka sa Diyos. Diba? Hindi ka gagawa ng kasalanan. Hindi ka magiging corrupt. Hindi ka manlalamang ng kapwa kasi may takot ka sa Diyos. At ito ay kailangan ng ating bansa. Mga leaders and politicians na men and women na may takot sa Diyos. And the greatest act you can do is proclaim Christ. Alam mo yun, kailangan parang maging leader tayo, ma-proclaim natin, the greatest act you can do is to proclaim Christ. Sa buhay natin, nadalhin natin ang ating Panginoong Kristo sa puso natin. And number 1, surrender our life to Christ. Isuko natin yung buhay natin sa ating Panginoong Kristo. Kasi that is the first step para mabago yung buhay natin at ng pamilya natin. Surrender our life to Jesus Christ. Kung gusto mo pa ng panibagong journey sa buhay mo na may katuturan, makabuluhan, surrender your life to Jesus. Magkakaroon ka ng kinabukasan na ayon sa plano ng Diyos. Surrender your life to Jesus. Kung puro mali yung decision mo, nagawa in the past at palpak na lang nangyari sa buhay mo, surrender your life to Jesus so you can never go wrong with that decision. Ito yung decision na hindi mo na pagsisisihan. And isa sa mga application din natin, isa pa is yung tinatawag na believe in the triumph of Christ and participate in the work of Christ. Thank you everyone and God bless.